Every heart in Uganda beats to my command. Kilala bilang isa sa pinakakagimbal-gimbal na diktador sa kasaysayan ng Afrika, ang buhay ni Idi Amin ay puno ng kontrobersya, brutalidad at matinding kapangyarihan. Mula sa pagiging isang simpleng sundalo, paano nga ba naagaw ng tinaguriang Butcher of Uganda ang pamumuno at pinaluhod ang isang buong bansa sa loob ng 8 taon? Samahan kaming lakbayin ang kanyang madilim na kwento at alamin kung ano ang tunay na nagtulak sa kanyang marahas na paghahari. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Bago naging isa sa pinakakinatatakutang pinuno sa kasaysayan ng Afrika, si Idi Amin, nagsimula ang kanyang buhay sa isang napakasimpleng pamilya sa Uganda. Ipinanganak si Idi Amin Dada sa pagitan ng 1925 at 1928 sa bayan ng Koboko at kabilang siya sa Kakwa tribe. Kaunti lamang ang naging formal education ng bata, ngunit sa maagang edad ay naturuan na siya tungkol sa Quran at nakilala pa nga bilang isang batang mahusay mag-recite nito. Sa kanyang kabataan, napakalayo pa ng buhay niya sa mundo ng politika at kapangyarihan. Simple lang ang kanyang araw-araw na pamumuhay kung saan nag-aalaga siya ng mga kambing. Hanggang sa kalaunan ay nakakuha siya ng trabaho sa Imperial Hotel sa Lugazi. Dito na nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang kapalaran. Habang nagtatrabaho sa hotel, napansin ang kanyang potensyal ng isang British Army officer. Kapansin-pansin kasi ang malaki at malakas na pangangatawan ni Amin, bukod pa sa marunong din siyang magsalita ng Kiswahili. Dahil sa mga katangiang ito, pumasok siya sa British Colonial Army noong 1946. Hindi agad naging ganap na sundalo ang kanyang unang posisyon. Nagsimula muna siya bilang isang laundry worker sa loob ng military barracks bago siya opisyal na nailipat sa King's African Rifles. Mula sa puntong ito, tuluyan nang nagsimula ang kanyang military career. Habang lumilipas ang panahon, mabilis na napansin ng kanyang mga superior ang kanyang tapang at determinasyon. Ngunit kasabay ng mga papuring ito, unti-unti ring lumalabas ang kanyang sobrang bagsik kapag humaharap sa mga nakakalaban ng kanyang grupo. Habang patuloy siyang nagsisilbi sa King's African Rifles, lalong tumatak sa kanyang mga commanders ang kakaibang lakas ni Idi Amin. Hindi lang siya basta sundalo sa barracks, naging isa rin siyang kilalang atleta sa buong bansa. Dahil sa kanyang height na mahigit 6 feet, mabilis niyang nadomina ang larangan ng sports. Naging Ugandan light heavyweight boxing champion siya at naging mahusay din sa rugby at swimming. Isang British commander ang minsan nang nagwikang napansin ang kanyang angking lakas. Amin is a tough wrestler and a born leader, but he needs constant guidance. I only follow orders, sir. I fight for the crown. Noong 1952, ipinadala ang kanyang unit sa Kenya upang tumulong sa pagsupil sa Mau Mau Rebellion. Sa mga kagubatan ng Kenya, lalong nahasa ang kanyang kasanayan sa combat. Ngunit kasabay ng kanyang mga tagumpay sa giyera, lumabas din ang kanyang malupit na pakikitungo sa mga rebelde at maging sa mga ordinaryong sibilyan. Sa kabila ng mga ulat ng kanyang hindi makataong paraan ng pagtatanong, hindi siya pinarusahan ng British officers dahil sa kanyang pagiging epektibo sa labanan. Mabilis siyang na-promote mula corporal hanggang maging sergeant. Kalaunan, nakamit niya ang ranggong Effendi, ang pinakamataas na posisyong pwedeng maabot ng isang African soldier sa British Colonial Army noong panahong iyon. Ilang taon ang nakalipas, na-assign naman ang kanyang unit sa border region ng Kenya at Uganda upang ayusin ang matinding gulo sa pagitan ng mga lokal na grupo. Dahil sa cattle raiding, dito muling naulit ang kanyang brutal na estilo upang makuha ang mga itinagong armas at ninakaw na baka. Ginamitan niya ng matinding pananakot ang mga katutubong Turkana. Marami sa mga pinaghihinalaang sangkot ang itinumba at pinahirapan ng walang awat. Dahil sa insidenteng ito, nagkaroon ng malaking kontrobersya sa British administration. Nakarating sa mga opisyal ang balita tungkol sa mga taong nawalan ng buhay sa ilalim ng kanyang kustodya. This man went too far. We should court-martial him immediately. No. Leave him to me. Independence is near.
and we will handle our own men. Dahil malapit na ang araw ng independence ng Uganda, napagdesisyonan ng mga British authority na huwag na siyang kasuhan at ipasa na lamang ang usapin sa mga bagong leader ng bansa. Ang political leader na si Milton Obote ang mismong humarang sa kanyang parusa. Sa paningin ni Obote, ang isang tulad ni Amin na may malaking impluensya sa hukbo ay pwedeng maging isang napakahalagang alyado kapag naging malaya na ang Uganda. Noong October 9, 1962, opisyal na nakamit ng Uganda ang kanilang independence mula sa Great Britain. Ang makasaysayang kaganapang ito ay nagdala ng napakalaking pagbabago sa buong bansa, lalo na sa loob ng military. Ang mga Ugandan soldiers na dating nasa ilalim ng British Command ay naging bahagi na ngayon ng sariling hukbo ng bagong silang na nasyon. Dahil sa tulong ni Milton Obote na pumrotekta sa kanya mula sa court-martial, mabilis na umangat ang posisyon ni Idi Amin sa bagong sistema. Ginawa siyang deputy commander ng army at binigyan ng kontrol sa 1st Battalion ng Ugandan Army. Amin, I need full loyalty from the army. You will be my right hand. You can count on me, Prime Minister. The army will back you up. Sa mga unang taon ng independence, naging napakalapit ng dalawa sa isa't isa. Si Obote ang humahawak sa politika bilang Prime Minister, habang si Amin naman ang nagsisilbing kamay ng pamahalaan sa military force. Subalit ang alyansang ito ay nakabase lamang sa kapakinabangan at kapangyarihan. Habang lumalakas ang kapangyarihan ni Amin sa militar, patuloy naman siyang nagre-recruit ng mga bagong sundalo mula sa kanyang sariling tribo at mga rehiyon na pabor sa kanya. Unti-unti siyang nagpapatibay ng sariling puwersa sa loob ng hukbo nang hindi masyadong napapansin ng gobyerno. Minsan nang nagtanong ang isang opisyal kay Obote tungkol sa mabilis na pagdami ng mga sundalong loyal lang kay Amin. Prime Minister, Amin is recruiting too many men from his home region. Isn't that dangerous? Do not worry about Amin. He is loyal and he does what needs to be done. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan sa pagitan ng mga leader ng Uganda. Pagsapit ng mid-1960s, nagkaroon ng matinding sigalot at power struggle sa pagitan ni Obote at ng traditional ruler na si Mutesa II, na kilala rin bilang Kabaka ng Buganda. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa politika, mas lalong naging mahalaga para kay Obote ang pagkakaroon ng militar sa kanyang tabi, at si Amin ang gagamitin niyang pinakamalakas na banta laban sa kanyang mga katunggali. Dahil sa matinding tensyon sa gobyerno, napasabak si Idi Amin sa isang sikretong operasyon sa border ng Congo noong 1965. Doon ay nakipagtulungan siya sa mga rebelde upang kumuha ng milyon-milyong halaga ng ginto, garing o ivory at kape kapalit ng mga armas. Ngunit nang makarating sa parliament ang balita tungkol sa malaking perang pumasok sa personal na bank account ni Amin, nagkaroon ng napakalaking kontrobersya sa buong bansa. Nawalan ng tiwala ang maraming politiko at humingi sila ng formal na investigasyon laban kina Milton Obote at Idi Amin. Upang hindi makulong o matanggal sa pwesto, mabilis na kumilos si Obote noong 1966. Sinuspindi niya ang konstitusyon, inaresto ang kanyang mga kalaban sa kabinete at idineklara ang sarili bilang presidente ng Uganda. Nang magprotesta ang Buganda Parliament at hilinging umalis si Obote sa kanilang lupain, inutusan ni Obote si Amin na gamitin ang buong puwersa ng hukbo. Pinangunahan ni Amin ang pag-atake sa palasyo ng Kabaka na Mengo Palace. Ginamitan nila ito ng mga heavy artillery at matitinding patama hanggang sa marami sa mga nagbabantay ang tuluyang nawalan ng buhay. Nakatakas si Mutesa II at nagtungo sa exile sa England, habang tuluyang nasakop ng military ang palasyo. Dahil sa matagumpay na operasyong ito, ginawaran ni Obote si Amin ng mas mataas na posisyon bilang commander ng buong Ugandan Army at Air Force. Ngunit ang pangyayaring ito ang nagbigay kay Amin ng napakalaking kumpiyansa. Nare-realize niya na ang tunay na kapangyarihan sa Uganda ay wala sa mga politiko o sa batas, kundi nasa kamay ng sinumang humahawak ng baril at may kontrol sa hukbo.
Pagsapit ng huling bahagi ng 1960s, nagsimula nang magkaroon ng matinding lamat ang relasyon ni Milton Obote at Idi Amin. Naging napakalaki ng dudang ibinibigay ni Obote sa kanyang army commander dahil sa mga oportadong nawawalang pondo sa military at sa tuloy-tuloy na pagre-recruit ni Amin ng mga sundalong nagmula sa sarili niyang rehiyon at tribo. Naramdaman ng presidente na nagtatayo na si Amin ng sariling hukbo sa loob mismo ng Ugandan Army upang protektahan ang kanyang sariling interes. Nang lalong lumala ang hinala ni Obote, sinimulan niyang bawasan ang kapangyarihan ni Amin sa pamamagitan ng pagpapatalsik sa kanya mula sa pwesto bilang Commander-in-Chief at pag-aalis ng kanyang formal na kontrol sa mga pangunahing unit ng militar. Kasabay nito, nag-iwan si Obote ng utos sa mga investigador na ihanda ang mga ebidensya para sa posibleng pag-aresto kay Amin habang siya ay lumilipad patungong Singapore para dumalo sa Commonwealth Heads of Government meeting noong January 1971. Ngunit bago pa man maisagawa ang pag-aresto, nalaman agad ni Amin ang balak ng presidente sa tulong ng mga loyalistang opisyal sa loob ng barracks. Dahil alam niyang nakataya ang kanyang buhay at kalayaan, mabilis na kumilos si Amin habang wala sa bansa si Obote. Noong madaling araw ng January 25, 1971, pinalibutan ng mga tapat na sundalo ni Amin ang mga strategic locations sa Kampala, kabilang na ang Entebbe International Airport, mga radio stations at ang mismong Parliament Building. Mabilis na naagaw ng kanyang hukbo ang kontrol sa buong kabisera at marami sa mga opisyal na nanatiling tapat kay Obote ang agad na inaresto o itinumba upang maiwasan ang anumang counter-attack. Nang pumutok ang balita sa radyo na nakuha na ni Idi Amin ang pamahalaan, marami sa mga mamamayan ng Uganda ang nagdiwang sa mga kalsada. Sa simula, ipinangako ni Amin na pansamantalang pamumuno lamang ang kanyang gagawin upang ayusin ang bansa at magdaos ng malayang eleksyon. Kaya't marami ang naniwalang siya ang magiging tagapagligtas mula sa mabigat na pamamahala ni Obote. Ngunit ang hindi alam ng publiko, ito na ang simula ng isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Uganda. Sa mga unang buwan ng kanyang pamamahala, sinikap ni Idi Amin na makuha ang tiwala ng publiko at ng international community. Nagpalaya siya ng mga political prisoners, binuwag ang kinatatakutang secret police ni Milton Obote, at pinayagan ang pagbabalik sa Uganda ng labi ng dating haring si Mutesa II upang mabigyan ng maayos na libing. Dahil sa mga hakbang na ito, mabilis na kinilala ng Britain, Israel at iba pang Western nations ang kanyang bagong pamahalaan. Ngunit hindi nagtagal ang magandang ipinapakita ng bagong pinuno. Unti-unting naging malinaw na wala siyang balak na magdaos ng eleksyon o ibalik ang bansa sa civilian rule. Sa halip, ipinasa niya ang mga dekreto na nagbigay sa kanya ng absolute power upang gumawa ng batas nang walang formal na pag-aproba mula sa parliament. Nagsimula ring bumuo si Amin ng isang matinding personality cult sa paligid ng kanyang pangalan. Ginawaran niya ang sarili ng napakahabang opisyal na titulo, kabilang na ang pagiging President for Life at Field Marshal. Pinalitan din niya ang mga pangalan ng ilang lansangan at pampublikong pasilidad upang ilagay ang sarili niyang pangalan. Upang masiguro na walang sino man sa militar ang makakapagpabagsak sa kanya, sinimulan ni Amin na palitan ang mga veteranong opisyal ng mga taong nagmula sa kanyang sariling tribo at mga karatig bansa tulad ng Sudan. Ang mga bagong italagang komandante ay binigyan ng malawak na kapangyarihan at malalaking sweldo upang matiyak ang kanilang buong katapatan. Habang lumalawak ang kanyang kontrol sa pamahalaan at sa hukbo, lalo namang lumalala ang kanyang paghihinala sa kahit kanino. Ang dating pansamantalang pamumuno na ipinangako sa mamamayan ay tuluyan ng naging isang ganap at autoritaryong diktadura. Dahil sa lumalalim na kawalan ng katatagan sa politika, napagdesisyonan ni Idi Amin na ilihis ang atensyon ng publiko sa pamamagitan ng pag-target sa ekonomiya ng bansa.
Noong August 1972, idineklara niya ang isang kontrobersyal na desisyon na nag-uutos sa buong Asian community sa Uganda na lisanin ang bansa sa loob lamang ng 90 calendar days. Inakusahan niya ang mga Gujarati Indians at iba pang pamilyang may lahing Asyano na kinokontrol at sinasakal ang negosyo ng bansa para sa sarili nilang kapakinabangan. Aabot sa mahigit 60,000 hanggang 70,000 na residente na may hawak ng British passports at lokal na citizenship ang pilit na pinalayas ng walang sapat na panahon upang maibenta ang kanilang mga ari-arian. Pinayagan lamang silang magdala ng napakaliit na halaga ng cash at ilang personal na gamit bago sumakay sa mga flight patungong United Kingdom, Canada at India. Ang mga naiwang tindahan, pabrika, mga sasakyan at malalaking mansyon ay mabilis na kinumpiska ng pamahalaan. Sa halip na ipamahagi ang mga negosyo sa mga ordinaryong mamamayan ng Uganda, karamihan sa mga ari-ariang ito ay ibinigay ni Amin sa kanyang mga matataas na opisyal sa militar at mga kaalyado sa politika. Dahil karamihan sa mga bagong may-ari ay walang anumang karanasan sa pamamahala ng negosyo o kalakalan, mabilis na gumuho ang sirkulasyon ng supply chain sa buong bansa. Nawalan ng mga pangunahing produkto sa mga pamilihan tulad ng sabon, mantika at gatas habang tumaas naman ng husto ang presyo ng mga bilihin. Ang dating maunlad na commercial sector ng Uganda ay tuluyang nabalot ng krisis at matinding shortage. Dahil sa marahas na hakbang na ito, formal na pinutol ng Great Britain at United States ang kanilang financial aid at diplomatic ties sa Uganda. Nang maipit sa isolasyon at mawalan ng suporta mula sa kanluran, nagsimulang maghanap si Amin ng mga bagong kaalyado sa Middle East at silangang Europa upang mapanatili ang pananalapi at mga armas para sa kanyang rehimen. Upang mapunan ang nawalang suporta mula sa kanluran, agad na lumapit si Idi Amin sa Libya sa ilalim ni Muammar Gaddafi at sa Soviet Union upang makakuha ng pondo at mga bagong baril. Ngunit kasabay ng pagdami ng mga bagong armas sa bansa ay ang mas lalo pang paglinang ng kanyang paranoia. Upang masiguro na walang anumang banta sa kanyang pwesto, itinatag niya ang kinatatakutang State Research Bureau o SRB at ang Public Safety Unit. Ang mga grupong ito ay nagsilbing kanyang personal na secret police na may malayang kapangyarihang dumakip sa kahit kanino. Naging pangunahing target ng mga operasyong ito ang mga sundalong nagmula sa Acholi at Lango tribes na dating nakahanay kay Milton Obote. Sa loob lamang ng ilang buwan, libu-libong miyembro ng militar ang itinumba sa loob mismo ng kanilang mga barracks. Mabilis na kumalat ang ganitong sistema sa mga pampublikong sektor kung saan maging mga huwes, propesor, doktor at mga mamamahayag na nagpapakita ng kaunting batikos sa pamahalaan ay bigla na lamang nawawalan ng buhay. Isang araw sa loob ng State Research Bureau Headquarters sa Nakasero, kinukonsulta ng isang senior security officer si Amin tungkol sa listahan ng mga suspect. Your Excellency, we have a list of university professors suspected of planning a strike. Do not waste time with courts. Clear them all out today. Kabilang sa mga pinakakilalang biktima ng panahong ito ay si Chief Justice Benedicto Kiwanuka na direktang kinuha mula sa kanyang korte at si Archbishop Janani Luwum na hayag na sumulat ng liham protesta laban sa kalupitan ng rehimen. Matapos ang isang mabilis na pagharang, idineklara ng pamahalaan na nasawi ang arsobispo sa isang di umano'y aksidente sa kalsada. Ngunit lalong naging malinaw sa publiko na itinumba siya ng mga tao ni Amin. Naging karaniwang tanawin sa River Nile at sa Lake Victoria ang mga natatagpuan na lamang nawala ng buhay, kung saan itinapon ang daan-daang labi upang itago ang mga ebidensya ng karahasan. Ang dating masayang bansa ay nabalot ng labis na takot dahil kahit ang mga ordinaryong mamamayan ay pwedeng madakip at mawalan ng buhay sa isang iglap kapag napagbintangang kalaban ng pamahalaan. Habang patuloy na lumalala ang kalagayan sa loob ng bansa, isang malaking krisis sa labas ng Uganda ang naglagay kay Idi Amin
sa gitna ng atensyon ng buong mundo. Noong June 1976, isang Air France flight na nagmula sa Tel Aviv patungong Paris ang inagaw ng mga pro-Palestinian hijackers. Sa pahintulot ni Amin, pinayagang lumapag ang eroplano sa Entebbe International Airport kung saan personal pa niyang sinalubong ang mga hijackers at ipinakitang suportado niya ang kanilang ipinaglalaban. Hiwalay na pinalaya ng mga hijackers ang karamihan sa mga pasahero. Ngunit pinanatili nilang hostage ang mahigit 100 Israeli passport holders at ang mismong flight crew. Hiningi ng grupo ang pagpapalaya sa kanilang mga kasamahang nakakulong sa iba't ibang bansa kapalit ng buhay ng mga natitirang bihag. Nang makipag-usap si Amin sa mga kinatawan ng mga bihag sa loob ng terminal, malinaw niyang ipinarating ang kanyang posisyon. I am trying to help you, but your government must give in to the demands. Otherwise, consequences will follow. Please, Excellency. We just want to return home safely to our families. Habang pampublikong umaarte si Amin bilang tagapamagitan, secretly namang naghanda ang Israeli Defense Forces ng isang napakadelikadong rescue mission na tinawag na Operation Entebbe. Dahil Israeli engineers ang nagtayo ng lumang terminal ng airport noong mga nakaraang taon, may eksaktong blueprint ang mga komandos para sa gagawing pag-atake. Noong gabi ng July 3, 1976, 4 na Israeli C-130 Hercules transport aircraft ang pumasok sa airspace ng Uganda nang hindi na-detect ng radar. Lumapag sila sa Entebbe Airport at mabilis na lumabas ang mga komandos na sakay ng isang itim na Mercedes-Benz na kamuka ng personal na sasakyan ni Amin. Sa loob lamang ng 57 minuto, matagumpay na nailigtas ng mga sundalong Israeli ang 102 hostages. Sa gitna ng matinding palitan ng putok sa pagitan ng rescue team, mga hijackers at mga sundalong Ugandan, pinalubog at winakasan din ng mga komandos ang 7 MiG fighter jets ng Uganda upang hindi sila masundan sa kanilang pag-alis. Nang malaman ni Amin ang nangyari, labis siyang napahiya sa mata ng pandaigdigang komunidad. Isang dayuhang hukbo ang nakapasok sa kanyang sariling teritoryo, nakapagsagawa ng operasyon at nakalabas ng hindi man lang napigilan ng kanyang militar. Dahil sa matinding galit, ipinag-utos niya na iligpit ang 74-year-old hostage na si Dora Black na naiwan sa Kampala Hospital bago pa man magsimula ang raid. Ang insidenteng ito sa Entebbe ang nagtulak sa rehimen ni Amin sa mas malalim na isolasyon at nagpakita sa mundo na humihina na ang kanyang kontrol sa bansa. Dahil sa kahihiyang inabot sa Entebbe, mas lalong naging praning at marahas si Idi Amin sa mga sumunod na taon. Bawat galaw ng mga tao sa paligid niya ay itinuturing niyang banta, kaya't mas pinatindi pa niya ang pagmamanman sa loob mismo ng militar. Nagsimula na ring magkaroon ng matinding lamat sa pagitan ng mga sundalo dahil sa kawalan ng sweldo at sa paboritismong ibinibigay ni Amin sa kanyang mga kababayan mula sa Kakwa tribe at mga mersenaryo mula sa Sudan. Pagsapit ng 1977, tuluyan ng gumuho ang ekonomiya ng Uganda. Ang matinding krisis sa pananalapi ay nagdulot ng malawakang inflation, kung saan ang pera ng bansa ay halos wala ng halaga. Ang mga pampublikong ospital ay nawalan ng mga gamot at kagamitan. Ang mga kalsada at infrastruktura ay tuluyang napabayaan. At ang pangunahing industriya ng kape na pinagmumulan ng kita ng gobyerno ay bumagsak dahil sa smuggling at maling pamamahala. Dahil dito, ilang ulit na nagkaroon ng mga lihim na pagtatangka sa loob ng militar upang patalsikin si Amin sa pwesto. Sa tuwing may pumapalpak na coup attempt, mabilis at walang awang nagpapadala si Amin ng mga death squad upang iligpit ang lahat ng opisyal na pinaghihinala ang sangkot, kasama na ang kanilang mga pamilya at kakilala. Maraming matataas na commanders ang bigla na lamang nawawalan ng buhay o kaya ay nagmamadaling tumatakas patungong ibang bansa upang iligtas ang kanilang sarili. Nang hindi na kayang kontrolin ni Amin ang lumalalang galit ng mamamayan at ang lumalaking lamat sa loob ng kanyang sariling hukbo, naghahanap siya
ng paraan upang ilihis ang atensyon ng publiko. Sa halip na ayusin ang mga problema sa loob ng bansa, idinala niya ang kanyang paningin sa hangganan ng Uganda at Tanzania. Naniniwala si Amin na ang isang panlabas na digmaan ang tanging paraan upang muling pag-isahin ang kanyang mga sundalo at mapanatili ang kanyang gumuho ng kapangyarihan. Noong October 1978, formal na inutusan ni Idi Amin ang kanyang mga sundalo na pasukin at sakupin ang Kagera Strip, isang teritoryo sa hilagang bahagi ng Tanzania. Ginamit niyang dahilan ang maliit na alitan sa border upang sakupin ang lugar, sunugin ang mga kabahayan at mag-iwan ng matinding pinsala. Ang maling hakbang na ito ang naging simula ng kanyang tuluyang pagbagsak. Hindi pinalagpas ng presidente ng Tanzania na si Julius Nyerere ang pambabastos sa kanilang teritoryo. Agad niyang pinalatag ang buong puwersa ng Tanzanian People's Defense Force o TPDF kasama ang libu-libong Ugandan exiles at rebels na nagtatag ng Uganda National Liberation Front o UNLF sa tulong ng mas maayos na estratehiya at matinding motibasyon ng mga sundalo. Mabilis na napalayas ng pinagsamang puwersa ang mga tao ni Amin mula sa Kagera at dinala ang laban sa loob mismo ng Uganda. Nang magsimulang pumasok ang TPDF at UNLF sa mga bayan ng Uganda, mabilis na nasira ang moral ng Ugandan Army. Marami sa mga sundalo ni Amin ang huminto sa pakikipaglaban. Nag-iwan ng kanilang mga uniform at tumakas dahil sa kawalan ng tiwala sa kanilang pinuno. Kahit nagpadala pa si Muammar Gaddafi ng libu-libong Libyan troops at karagdagang heavy weapons upang tulungan si Amin, hindi pa rin nila napigilan ang tuloy-tuloy na pag-abante ng mga kalaban. Isang probinsya bawat araw ang nababawi mula sa kontrol ng rehimen habang mabilis na lumalapit ang hukbo ng Tanzania sa kabisera. Nang marating ng mga kalabang sundalo ang labas ng Kampala noong early April 1979, napagtanto ni Amin na wala na siyang sapat na militar upang ipagtanggol ang kanyang presidential palace at ang mismong lungsod. Noong April 11, 1979, opisyal na nasakop ng Tanzanian forces at UNLF rebels ang Kampala. Bago pa man makapasok ang mga sundalo sa pambansang radyo at sa palasyo, nagmamadali ng sumakay si Idi Amin sa isang helicopter kasama ang kanyang mga asawa at mga anak upang tumakas palabas ng bansa. Nagtapos ang 8 taon ng kanyang malupit na pamamahala habang ang mamamayan ng Kampala ay lumabas sa mga kalsada upang magdiwang sa paglaya ng bansa mula sa kanyang diktadura. Matapos ang mabilisang pagtakas mula sa bumagsak na kabisera, unang nagtungo si Idi Amin sa Tripoli, Libya, kung saan siya binigyan ng pansamantalang proteksyon ni Muammar Gaddafi. Ngunit dahil sa hindi pagkakasundo sa ilang usapin, umalis din siya roon noong 1980 at lumipat sa Saudi Arabia. Tinanggap siya ng Saudi royal family sa lungsod ng Jeddah sa ilalim ng kasunduang hindi na siya muling makikialam sa politika at hindi na magpapakita sa media. Binigyan siya ng malaking buwanang allowance, isang malaking bahay, at mga sasakyan para sa kanyang buong pamilya. Sa kabila ng kanyang komportableng buhay sa exile, sinubukan pa rin ni Amin na makabalik sa kapangyarihan noong 1989. Gumamit siya ng pekeng pasaporte upang lumipad patungong Zaire na ngayon ay Democratic Republic of the Congo sa layuning mag-organisa ng isang rebel army sa border ng Uganda. Ngunit mabilis na nadiskubre ng mga otoridad ang kanyang pagdating. Kaya't agad siyang pinalayas pabalik ng Saudi Arabia bago pa man siya makagawa ng anumang aksyon. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, nanatili si Amin sa Jeddah bilang isang simpleng residente na nagpalipas ng oras sa paglangoy, pagtugtog ng akordyon at pag-aalaga ng kanyang mga anak. Malayo siya sa mga pampublikong korte at hindi kailanman naisailalim sa formal na paglilitis para sa mga krimen at libu-libong buhay na nawala sa ilalim ng kanyang rehimen.
Noong July 2003, nagkaroon siya ng matinding kidney failure at na-comatose sa King Faisal Specialist Hospital. Naglabas ng hiling ang kanyang pamilya sa gobyerno ng Uganda na payagan siyang makauwi upang doon pawian ng buhay. Ngunit agad itong tinanggihan ng bagong pamahalaan. Noong August 16, 2003, opisyal na nawalan ng buhay si Idi Amin sa edad na humigit kumulang 78 at inilibing siya sa Ruwais Cemetery sa Jeddah. Naiwan sa Uganda ang isang nawasak na ekonomiya, gutom, at isang lipunang sugatan dahil sa 8 taong paghahari ng takot. Ang dating itinuturing na bayani ng militar na nangako ng pagbabago ay pumasok sa kasaysayan ng mundo bilang isa sa pinakakagimbal-gimbal at brutal na diktador. Ang kanyang pangalan ay nananatiling isang malagim na paalala kung gaano kabilis masira ang isang nasyon kapag ang absolute power ay napunta sa kamay ng isang marahas at paranoid na pinuno.